Parang naalala ko sa kanatang first kiss namin. Sa gilid ko ng school. Sa gilid ng school? Blessing ka sa akin dahil kung wala ka, baka nakagawa ko ng hindi maganda. At sinabi po ng ospital na wala na pong babayaran. Mag-ready na ako for operation. Yung sapatos talaga, sabi, pag ako nagkapera, gusto ko talaga ng sapatos. Time na parang down na down. Naka-question ko na siya. Naka-question na talaga. Saan naman manggagaling yung pagtsatsaga, pagsusumikap, at nakarating ako ng 12 years sa Opus Dei dahil sa grasya ng Panginoon. Yung una, yung pangalawa, pangatlo po. Lahat po kasi sila, failed relationship. Hindi na po ako mamatay. Kaya naman, pati pambili ng panty at bra, ubos na. Ang secret namin ni JC is, siya lamang ang boss ko na dapat masunod at manguna sa bawat desisyon sa aking buhay. Ang secret po namin ni JC ay sa tuwing ako ay nahihirapan, nalulungkot, nag-iisa, ang sabi ni JC sa akin, lagi lang akong nandyan para sa'yo. Huwag kang mag-alinlangan sa bawat hakbang mo dahil nandito lang ako. Gagabayan kita sa bawat araw at ano man ang magiging desisyon mo. Ang secret namin actually ni JC is kwentuhan. So, lagi lang akong nakikipagkwentuhan sa kanya. So, syempre, kapag masaya ako, malungkot ako, may gusto ako. So, lahat sinasabi ko sa kanya. Pero syempre, at the end of the day, di naman natin lahat yung makukuha. Pero still, grateful pa rin ako kasi hindi man lang minsan binibigay yung gusto ko, pero hindi ko alam na masigit pa pala yung plano niya sa akin. So, yun siya. Constant communication kay JC. Ang secret namin ni JC ay siya na po yung bahala sa akin sa mga plano ko sa buhay. Okay, ang secret namin ni JC ay syempre, alam naman natin na si JC ay palagi nandyan sa tabi natin. So, lagi ko siya tinatanong, every decision, every gagawin ko sa araw-araw, lagi siya kinakausap. JC, ano bang gusto mo para sa akin? Ito ba tama? Ito ba mali? Secret po namin ni JC na lagi ko pong sinasabi sa kanya through prayers na sana po lagi niya po akong bigyan ng kalakasan, katapangan, at lagi niya po kaming gagabayan ng aking pamilya. At alam ko naman po, naramdaman ko sa puso ko na nandyan naman po siya palagi para sa amin. Lagi po ako yung lumalapit sa kanya. Okay. Kahit na mabigat yung problema ko, lagi ako umiiyak. Wala pa akong ibang nilalapitan kundi si JC lang. Ang sikreto po namin ni JC, yung lagi po kami nag-uusap. Paggising sa umaga, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, hanggang pagtulog, lagi ko po siyang kinakausap sa maghapon na ginawa ko. Pag may kasalanan ako, humihingi ako ng sorry sa kanya. Jesus, sorry. Hindi ko na naman ito nagawa. Pasensya ka na. Busy ako ngayon. Pero nandun pa rin yung pagpapasalamat sa kanya na hindi niya ako pinapabayaan sa maghapon kahit gaano kabigat ang dinadala, kahit gaano karaming trabaho pagdating ng hapon. Okay na, tapos na, masaya kasi hindi niya ako pinapabayaan. Lagi siyang nandyan para sa akin. Kaya para kay JC, we love you always. Favorite episode ko, yung tungkol kay Nimpa about sa love niya. Actually, lahat naman. Kasi all episode gave us a lot of inspiration, especially about life. Paano ka ba mas napalapit kay Lord? They realize many things in life. Kaya wala akong hindi favorite sa lahat ng episode ng Secret Conversation. Ikaw, pwede ba ako na lang? Hindi, kay Nida Marasigan. Kasi napakaganda talaga nun. Amazing talaga, love it. Ganda ng kwento. Yung nagustuhan ko doon sa yung kay Tintin Rapales. Kasi
doon ko na tutunan sa kanya na kung paano niya nalagpasan yung mga pagsubok na nangyari sa buhay niya at paano siya naging strong, na matatag bilang isang babae. Ayun po. Sa akin po si Nanay Emily. Kasi yung desire niya na itaguyod yung pamilya niya bilang babae, nakaka-inspire po siya kasi kahit napakahirap ng pinagdaanan niya, hindi siya sumuko. At saka yung pananalig niya kay Lord, talagang nandoon na hindi siya pababayaan. Yun lang po. Thank you. Kay Vanessa, simple lang yung story niya, pero nakaka-touch din. Tapos siya lang yata yung may first video na song. Yun lang. Si Nanay Emily. Bakit? Kasi ako dun sa mga anong nangyari sa kanya. Relate ako dun sa nangyari sa kanya. Sa Secret Conversation natin ng mga series na nauna, yung kay Melanie Ocero, dahil dun sa kanyang anak, tsaka yung kay Mami Mel, kasi napakasipag na tao. Tsaka si Ocero, napaka-dedicated niyang ina kahit na bata pa. Ang aking Secret Conversation 2023 ay si Ate Jelly Ann Yabo. Dahil nakarelate po ako sa kanya dahil nag-searching po ako ng 2 convent. Yun po, hindi po ako nakapagpatuloy ng searching dahil hindi ko po makita kung anong sign yung sinasabi nila na para sa pagmamadre. Yung favorite ko yung kay Ate Tin Rapales. Kasi kasi diba nung napanood ko yun, akala ko ang dami ko na pagsubok sa buhay, pero girl, mas madami siyang pagsubok, tsaka sa lahat ng yun nalagpasan niya. Sobrang hirap, tapos yun dahil kay JC nalagpasan niya. Syempre yung wish ko more years to come pa, syempre. Tapos mas marami pa sanang mag-share ng kanilang story, yung nakaka-inspire nilang storya, para mas marami pang ma-inspired na hindi lang syempre may kanya-kanya tayong problema sa buhay. Syempre bawat problema natin, ma-inspired tayo. Ayun lang. Ang wish ko sa Secret Conversation, talagang mas magbigay pa ng inspirasyon yung iba pa nating mga miyembro na makapagpapa-uplift dun sa mga kasamahan natin. Kasi yung ating buhay, hindi naman pare-pareho. Marami pa mag-share. Sana lumago pa at marami pang mga members na makakapag-Secret Conversation para malaman din ang buhay-buhay. Yung dasal ko po sa Secret Conversation na sana po patuloy pa wag siyang sumuko sa aming mga babae, patuloy niya kaming i-guides at patuloy yung pagtuturo niya kasi napakarami po naming natututunan doon, yung lakas ng loob at saka yung talagang para kay JC, yung patuloy niyang pagtuturo na walang iba, si JC lang yung ating malalapitan. Yung dasal na yung sa Secret Conversation, naway tumagal at patuloy pang makakuha ng maraming mga tao na may encourage na matutong magdasal bilang isang babae na kung paano tayo maging matatag sa mga pagsubok at paano lumaban sa buhay. Okay, ang wish ko sa Secret Conversation itong 2024, sana tumagal pa siya at marami pang kwento na kasi nakaka-inspire lahat ng mga kwento. Sana lahat ng soon to be na ma-guest doon mas lalong magbigay pa sa atin ng mas maraming inspiration
Wish ko sa Secret Conversation ngayong 2024, sana more blessing pa, tsaka mas lalong lumawak pa, at yung maibigay na pagpapahayag about kay GC na maipahayag sa lahat. Ang aking prayer wish for Secret Conversation ay lumawak pa ang Kape Kwentuhan Kababaihan para may bahagi pa ng iba nating kababaihan ang kanilang kwento ng buhay. Patuloy astig. Amazing. Grateful heart. Blessing. Challenges. Amazing. Positive Jesus Christ.